yung menu. Okay, amen. Okay, so isa-isa natin makikita yung mga kabataan natin na tumatayo. At siyempre, yung ating mga men, ang ating mga main. Okay, kaya this week, ibibigay ko yung mga assignment ninyo, mga men. Kuya Pers, Kuya Toto, at iba pa. Okay, so bigyan ko na lang ng conclusion yung sinabi ni Jaire. Yung sa verse 15, Ephesians 5:15, balikan natin sandali yung salita doon. Verse 15 ng Ephesians. So bago ko makalimutan pala, announce ko lang, hindi pa ako nakapag-reply doon sa ating sponsor, yung Sheltering Rock Ministry. So ang kailangan pala is the video. So kung nagpadala kayo sa akin ng testimony, i-video nyo lang at basahin nyo lang. Tapos habang binibidyo. Okay? Para may padala ko yung mga testimony ninyo nung mga yung mga meron na sa aking sulat na chat. Okay? Pwede mo mapakiulit. Para next year makahingi ulit tayo. Makaulit. At mahalaga, meron din malaking bagay din sa atin yon dahil, di ba, yung gastusan talagang malaki. Okay? Kaya malaking bagay. Okay, huwag natin kakalimutan, yung inyong sinulat sa chat ko na pinadala nyo sa akin, gawin nyo lang video, mas maiksi. Avoid the word outing. Avoid nyo kasi hindi tayo, although it's outing, but we are focused more on it's a church camp at saka meron tayong activities na ginawa doon. So doon lang tayo avoid the word outing or word na parang lakwatsa. Okay, so pwede naman kahit adult kung meron kayong gustong i-share, just share. Para yung mga nagsusupport doon ay matuwa naman at makaulit tayo. Ito, send the line. Okay yan. Padala tayo. Alam mo, doblehin, no? Gawing $1,000 yung padadala next year. Dinoble, no? Yan, kaya, remind ko lang po sa inyo. At salamat sa lahat ng mga nakasama at ako'y nanghihinayang sa hindi nakasama. At it's an experience na bihira nating gawin, pero ay pray na taon-taon na natin gawin. Okay ba? Okay ba? Okay, so gawin po nating taon-taon at lalagyan na natin ng schedule ng program kasi wala tayong programa talaga doon. Kaya yung decision natin is kung ano lang yun, di ba? Kaya next Ate May, gawa mo lang plan ng schedule kung ano. Hati, merong recreation, merong study talaga. Hatiin natin. So mostly sa hapon, paggabi is more on edification. Sa araw, more on lakwatsa. Ayan, para enjoy both na ginagawa natin. Okay, so go back tayo dito sa ating talata. At napansin ko, yung ating pinag-usapan nung sa camp. Para walang nagkape, no? Ako lang. At maganda. Hindi po pwede, alam nyo, kaya ko na-adapt yung ganun. Sa States kasi, pagka nandun ako, dumadalo akong Sunday school, habang nagtuturo, it's with donut and coffee. Kaya nadala ko dito yun. Ayun. Kaya, kaso naman doon kasi, meron silang bukod na room for Sunday school room, at iba yung talagang auditorium nila. So sa auditorium, talagang walang drinks. Diba? Kaya yun yung So siguro, gagawin natin, kung mas maaga kayong darating, unahin natin yung almusal. Dito tayo mag-almusal. Huwag sa bahay, dito na lang. Okay lang sa inyo? Okay, gawin natin. Trial natin. Dito tayo mag-almusal. Agahan natin. Diba? Almusal. Aga naman. Hindi, kumbaga lang 30 minutes fellowship, 8 nga po, pwede, no? Depende sa inyo kung yung gusto mag-almusal dito, di dalhin nyo lang yung almusal nyo dito. At sagot ko na yung mainit na tubig. Tsaka kape, siyempre, no? At asukal, at coffee mate. Okay, so yan po yan. Pwede natin gawin. Okay, yung maagang darating ay almusal tayo dito. Kasi di natin maipush kagad ng gano'n.
Okay ba? So, yun yung ating ilang announcement. Mayroon bang nakalimutan announcement? So far, wala na po. At bukas, walang pasok ang eskwelahan, public at private. In-announce po ni Mayora sa Puline News. Online class. O may class din, kaya lang online. Kala ko pwede kayo maglakwat siya eh. Hindi pala. Bakit wala sa Wednesday? Muslim. Okay, so ano lang po tayo, mga warning po sa atin, pagkagaling ka sa initan, huwag kang biglang inom ng malamig na tubig, putok ang mga ugat. So, gradual ang change muna ng ating body temperature. Okay, so yun po, announcement natin. Okay, going back to, bigyan ko lang ng conclusion yung tinuro ni Jaire at bigyan ko ng diin yung sinabi rito, see then that you walk circumspectly, not as fools, but wise. Tayo daw ay lumakad ng maingat. Yun po yung word. Circumspectly means to walk carefully. Okay? Yung lumalakad tayo bilang Kristiyano in a careful manner. No, kumbaga sa isang military, di ba, ang mga military, when they go march, pagka sila nagmamarcha, they go in cadence. Pagka sinabing cadence, may count yung kanilang bilang ng yapak. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Di ba, may bilang yun. At makikita mo sa mga parade ng mga sundalo, they march on a cadence. Ibig sabihin nun, they are meron silang, may rhythm yung kanilang paglakad. Yun po yung ibig sabihin ng cadence. Kaya yung sabay-sabay na lakad, pagka pumadyak yung kanan, lahat sila puro kanan. Next, kaliwa, kanan. Di ba? Maririnig natin yon during our C80 time o yung time na tayo ay nag-military training noon sa high school at even sa college. So yun po yung ibig sabihin dito ng salitang walk circumspectly. Hindi lang you walk in order na meron siyang cadence with rhythm, mayroong bilang, hindi lang yon. Kung hindi yung circumspectly dito is when a Christian should walk carefully. Ayan. So ang meaning ng word na circumspectly ay we must walk carefully dahil tayo mga Kristiyano, binabantayan tayo ng mga unbeliever at tinitingnan kung tayo pinamumuhay natin yung ating pinangangaral. Amen. And that is why yung ating walk ay mas mahalaga kaysa sa ating talk. Kung mahusay lang tayo sa talk and talk, walang text. Kung talk lang tayo at hindi nakikita sa ating walk ay nababaliwala yung talk natin. You're just speaking in the air na walang nangyayari. Amen. So it's better makita sa atin yung ating proper walking rather than our boastful talking. Amen. So yung pong tatlo, bigyan ko lang po kayong tatlo. How can I walk carefully? Number one, you must know your direction. Paano ka lalakad kung hindi mo alam ang direction mo? Paano ka lalakad kung hindi mo alam yung goal na pupuntahan mo? Pupunta ako sa tindahan. Tapos ang pinuntahan mo, dito pala sa likod, yung tindahan ni dito, di ba? Para lang si Jonah yun, pupunta raw sa Ninive, pero iba yung pinuntahan. Baliktad yung pinuntahan. We must know your direction para tayo makalakad ng circumspectly, para tayo maingat yung ating paglakad is that you must know first your direction. At bilang Kristiyano, alam natin ang direction natin. Amen? And in Proverbs 14 verse 12, let me read that verse. Ang sabi rito, there is a way which seems right unto men. There is a way na parang tama sa tao, but the end thereof are the ways of death. Meron isang daan na parang malawak, maluwag, walang restriction, napakagandang puntahan ito at maganda yung scenario when we walk there, napakaganda, but the end thereof is death. Minsan may mga bagay tayong, gusto na pleasing sa ating pakiramdam, but the end of it is death. Pleasure, yung mga pleasure ng kamunduhan.
Di ba? Maganda sa pakiramdam yan, yung nightlife. Dati, kung tayo nakaranas ng nightlife, kami nung ako'y college, ay talaga namang yung aking tuition fee, kwento ko sa inyo, di ba? Ay aking inuumit yan, ginagastos ko sa barkada ko, nandun kami sa mga dancing floor, dyan sa recto nung araw. At alam ni Brother Preston Dakota na pinupuntahan namin noon, na nandun, sasayaw-sayaw kami na parang baliw doon na ginamit namin yung tuition fee namin. Ngayon, oras ng examination, ayun, kamot na kami ng ulo, exam, kailangan ng permit. Pupunta ako sa gilid ng recto, pagagaya ko yung resibo ng FEU, pakigaya nga, tatype naman siya, bayad ako. Papakita ko sa school, bibigyan akong permit. It's kalokohan yan. Di ba? Ayun. Pleasing sa aming pakiramdam, it seems right to on our eyes. It seems na tama sa aming pakiramdam dahil kami mga kabataan during that time, it's pleasing, napakasaya ang karanasan, but the end thereof is death. Hanggang sa hindi ko makuha yung credential mo, hanggang sa babayaran mo pala lahat yung mga way back nung first year ka na mga utang mo, babayaran mong lahat. Lalaki. Pati yung sa laboratory mo, college mo, lahat babayaran mo. Doon makikita yung lahat ng records mo. Amen? We must know our direction. Bilang Kristiyano, saan ba ang direction natin? Okay? Bakit kayo nag-devotion? Anong purpose? Diba? Para tayo ay ma-enlighten, para tayo ay magkaroon ng knowledge, mag-grow, and then yun lang ba yun ang end goal natin? Hindi yun ang end goal natin. All those knowledge that we have earned ay i-share mo sa iba. Amen? Amen? O hindi lang tayo nagbabasa just to feed yourself with the Word of God. You feed yourself so that you may feed others with the words na iyong natutunan. Yun ang purpose natin, yun yung evangelism natin, yun yung soul winning, yun yung outreaching. Yung sinasabi ng Bible. And that way, we will be productive doon sa ating intake. Ang hirap nun kasi kung puro ka intake, puro ka kain, puro ka intake, kain, alang labas. Sige nga, subukan mo. Alang labas. Empacho ka. Amen. You have to use the energy na kinain mo, na inabsorb ng katawan mo, you have to use that energy na kinain mo. Kasi nga, may input ka, there must be an output that you work out yung energy na yon in something that is productible. Amen. Know your direction. Okay, may mga daan na parang tama, parang totoo, pero hindi pala yon ang tamang daan. That's number one. Do you know your direction? Amen, di ba? At pangalawa is watch your step. Ngayong alam mo na yung direction mo, you have to watch your step. Kaya nga ang ibig sabihin ng circumspectly, careful. When you walk, you carefully walk. Pag tayo ay sumasakay sa jeep, talagang titingnan mo muna talaga yung sampahan ng jeep. Lalo dito sa H1 natin, dito. Ang medyo nakaurong ang niya, ng step niya, nakaurong ng ganun eh. So you have to watch. Kasi pagbaba mo, kalahati lang ng iyong paa ang sasalo doon sa tapakan. Bitin. Okay, you have to watch your step kasi pag hindi ka tumiting sa step mo, you will slip at ikaw madudulas, mabubukulan ka pa. Ano? Ang tawag doon, meron ka ng bukel dito. Kakalang ka ng bukel. Okay, watch your step. Okay, meron ba tayong prescription sa Bible? Meron. Sabi sa Proverbs 16 verse 9, dating basahin, a man's heart devises his way, but the Lord directed his steps. Yung sa Tagalog ba niyang device? Ano ba yung device? Sa Tagalog nga, Mika. Ang puso ng tao ay kumakatahan ng kanyang lakad. So yung device pala ay ikaw yung nagpaplano ng lakad mo. But
Sa overall pala, it is God who directs our steps. When we step, kung tayo ay nagbabantay ng ating mga lakad, then tingnan natin na yung lakad natin, it must be directed by God. Yung ating paglakad bilang Kristiyano, may director po tayo. Hindi lang po siya shepherd and guide, he is also director. He directs our step. But the Lord directed his step. Amen. Kaya dito sa pangalawa ay be careful. Bilang mga Kristiyano, may mga bagay tayong binabantayan, katulad ng ating mga patotoo. Kung tayo kilala sa ating community bilang isang Christian, Bible Baptist, and then ang nakikita ay iba, ay hindi siya, parang hindi bagay. Di ba? Hindi tao, hindi hayop, hindi bagay. Ano yun? Ha? Hindi bagay. Yung isang Kristiyano, ito yung kanyang paniniwala, ito yung kanyang sinasabi, pero yung buhay is iba, hindi nga bagay. Ngayon, bibigay ako sa inyo ng ano ba tawag doon? Pahula. Hindi tao, hindi hayop, hindi bagay. Ano yun? Sinabi mo na yung sagot? Barong tsaka rubber shoes. Bagay yun ah. Suot mo nga kung bagay. Yeah. Ang corny ba? Suot ba? Amen. Kaya po, dapat ibabagay natin yung ating walk sa ating talk. And that is why we should watch our steps. Watch your steps. Kasi mga kapitbahay nyo, nakatingin, nakabantay sa inyo yan. Amen? Ayan ba yung Christian? Ganyan pala yung Christian. Pag umaga, gumegewang pagka naglalakad. Sakop yun natin ng karsada, aga-aga, di ba? Yung pala lasing. Gumegewang. Ganun pala yung Christian pagka umagang-umaga umuusok. Dari ka. Hindi. Iba yung walk sa talk. Kailangan pareho yung ating walk and talk. Amen. Watch your step. Ang pangatlo is enjoy your fellowship with God. Kasi, di ba naalala ko, nung bagong kasal kami ni Malu, di ba? Ang sweet no, di ba? Magkahawak mo sa kamay, talaga sasabayan mo talaga namang sasabayan. Nung 3 na anak at mga dalagat binata na, una na yung mister. Bilisan mo. Bilisan mo ang lakad. Isipin natin that ibig sabihin dito, when we walk circumspectly, to whom are you walking with? Sino ba yung kasama mo when you walk with the Lord in the light of His Word? Sino bang kasama natin when we walk the Christian life? It's the Lord. It's the Lord. Na enjoy the fellowship of God when you know your direction, when you watch your step, then enjoy the fellowship with God kasi you are walking not by yourself, but you're walking with God. You're walking with God. Yun po yung essence ng chapter 14 ng John. Ang sabi doon, I will send the Holy Spirit to you. At ang tawag natin doon is Parakletos. The Parakletos, ang ibig sabihin ng Parakletos is the one who is alongside. The Holy Spirit po, ang banal na Espiritu ay binigay sa atin because He will be with us and He is the one alongside with you. Siya po yung ipinadala ng Panginoong Jesucristo to be with us, alongside with us, nasa gilid o nasa kanan o kaliwa. Basta ang alam ko dito, yung Parakletos is the Holy Spirit, the one who is with you and alongside with you. Na parang akbay mo ang Panginoon, parang magka-holding hands kayo ni Lord at naglalakad kayo ng sabay at naglalakad kayo with cadence na pagkakaliwa ang step niya, kaliwa din sa iyo. Paano kung
kanan ng step ni Lord, ikaw kaliwa. Di ba? Parang ang pangit tingnan, ano? Pero napakagandang tingnan when you walk both in a cadence na sabay kayong naglalakad. Maglalakad kami ni Malo, kailangan kong sabayan yung kanyang, anong tawag doon, yung hop niya. Yung, di ba? Kasi pag sinabing hop, yung may distance kasi yung tapak ng babae. Merong tao na ang hop niya, ang lalaki. No, siguro si Jason, ang hop nito, 1 metro. No? Diba? Yung babae kasi, medyo, di ba? Lalo mga Chinese, yung mga Chinese nung araw na nilalagyan ng sapatos na bakal para hindi lumaki pa. Ang mga lakad niya parang ganun-ganun lang, parang mga itik ba na? Ibig sabihin, when we walk with God, sabayan mo yung kanyang hop, yung kanyang cadence. Yung, di ba? Pag step ni Lord ng ganyan, sabayan mo and you will go along together without any, di ba? Walang problema. Amen? Ngayon ang tanong, how is your walk with God? Kamusta ang lakad mo with the Lord? How is your journey? How is your journey with God? Is it sailing smooth ba? O parang ang buhay mo parang ala pa rin yung hindi mo maintindihan ang buhay mo. But it's about time that we talk to God early in the morning, bow our knees. Di ba? Pagising natin, the first thing na gagawin mo when you wake up, pagdilat ng mata, you bow your knees dun sa inyong floor and kneel, God, Lord, ang maghapong ito, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang manguna po sa akin. Ganun ka-short na prayer and then you rise up at gawin mo na yung activity mo. And then if you could pray sa isang room na ikaw lang, then you do it. Start the day with God. Simulan natin ang araw na ang Diyos ang unang bubungaran natin. Hindi yung paggising mo, hinahanap mo yung labahin mo. Di ba? Paggising mo, hanap mo sa cellphone ko dito. Na-addict tayo lahat yan eh. Di ba? Lagi akong sinasaway ni Malo, paggising, cellphone. Hindi tinahan ko lang yung oras. Hindi tinahan ko lang yung message ni ganito. Paarte pa, palusot pa. Pero totoo lang, magbabasa lang yun kung ano. Kaya napilitan akong maglagay ng Kindle para may binabasa ko, audiobook. Kaya ang libro, pinapahinga ko na lang. At enjoy the fellowship of God. Amen, di ba? Let us start today. Yung momentum natin, ano yung momentum? Yung buwelo, na very blessed tayo na nandun tayo sa Ilocos. Wag nating hayaang huminto ito na yung buwelo ay panatiliin natin, it's rolling. Na gumugulong yung buwelo na yan, and let's continue on. Huwag mong hayaang lumamig yung pinainit ng Lord na tayo nagkasama sa Ilocos. Amen? Take time to be with God. Take time to walk circumspectly with God. Amen? Tayo yumuko. Tayo manalangin. Ikaw bawat sa tumayo at tayo po ay mag-pray. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Amin pong hiling ang iyong pangunguna.